Kumusta ang mga taga-MMIM? Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta ang MMIM Balik? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Kumusta na po ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na po ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Welcome to the Fueled by Grace Show. I'm your host, Tony Reyes. Ngayong gabing ito, matutunghayan natin at maririnig ang isa na naman pong napakagandang istorya ng biyaya ng Diyos na kahit man malubak ang ating mga dinaraanan, ang biyaya pa rin ng Diyos ay higit na mas malawak. Let us welcome Mr. Paul De Jesus. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi din po, Mr. De Jesus. So, Sir Paul, paano po nag-start yung story niyo? So siguro, let me start just saying how good my ministry was. I am part of the worship team on teaching instrument to children and evangelism, and not until I thought I was strong enough to resist the temptation. By the way, do you drink? Sorry, I don't drink kasi. What? I mean, why not? Come on, isang drink lang naman. After that, I want foresee. Ayoko talaga. Guys, di ba? Sige na, isa lang. Sige Hindi naman siya na. talaga umiinom. After that, I want foresee. Sige, isa lang to Wala nang sapilitan sa susunod. Isa lang. Yeah, sure. So yun, nailap ako ng tuluyan kay Megan at madalas nang napapabayaan ko ng ministry ko. Dumating sa panahon na halos papiliin niya ako. Babe, please. Don't do this to me. Don't make me choose. I did not. Kaya nga sabi ko, di ba, hiwalay na lang. Total, madali naman akong kausap. Alright, babe. Sorry. Papaalam na lang ako sa leader namin. Nagpatuloy yung ganong senaryo hanggang sa nawala lang ang ministry ko sa kanya at tinuko ko ang oras sa kanya. Siya ang pinili ko. Pero sa huli... Ano to, Megan? Jacob? Anong ko ako yung magsusurprise? Ba't ako yung na-surprise, Megan? Hindi pa ba klaro sa'yo, Paul? We are cheating behind your back. Megan, ba't ang dali mo na sabihin mga to? Megan! You did it on your own, Paul. Halika na, Jacob. Pre. Natuto ako ng maraming bisyo. Alak, sigarilyo, halos wala na akong ganang mabuhay. Napuno ang mga araw ko ng pagsisisi. Gusto ko nang bumalik kay Lord. Pero napupuno na ako ng hiya at pagsisisi. Paul? Nak? Ano bang ginagawa sa buhay mo? Papatayin mo ba sarili mo? Ma, ano ba? Manis ka na lang. Itigil mo yan. Tingnan mo, yung alak, yung sigarilyo, inaaraw-araw mo na. Kaya mas lalo ako lumubog at hindi na makahahon. Hanggang sa isang araw, pati katawan ko ay sumuko na. I'm afraid to say this, Mrs. Pero may stage 5 ng cancer po ang inyong anak. At hindi ko po may gagaranti kung hanggang kailan lang po itatagal niyo.
Wow, you really went through a lot, Paul. So, ano po yung naging dahilan? Paano kayo nakabangon at bumalik sa Diyos? Actually, Miss Tony, hindi ko nahanap ang daan pabalik sa Diyos. Dahil ang Diyos ang muling humanap sa akin. Nang sa isang araw, kinatagpo ako muli ni Lord. I asked God forgiveness at sobrang pinagsisihan ko ang lahat. After that moment, unti-unti akong binangon ng Diyos. Ano to? Victory verse? Oo, Paul, dahil simula ngayon, ikaw ay cancer-free patient na at nagbunga yung mga pagtitiis mo sa mga therapy mo nung nakaraang buwan. Congratulations! Wow, what amazing grace we have in God, Sir Paul. My question is, ano po yung mga natutunan nyo? Ano yung pinaka-tumatak? Kung wala ka ng dahilan para magpatuloy sa buhay, ang Diyos hindi mauubusan ng dahilan para magpatuloy ka sa Kanya. And according po sa aming research, Sir Paul, your wife right now is none other than Miss Christine. At dahil anniversary niyo po ngayon, we have a special gift for you. So let's call on our guest for tonight, Miss Christine De Jesus. Miss Christine, ano po yung mensahe niyo para kay Sir Paul? Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng may hirap na pagsubok na pinagdaanan mo, nandito lang ako para sa'yo. At handa akong samahan ka palagi at magpatuloy tayong dalawa sa Panginoon. So yun lang, happy anniversary. face the very grave threat of the novel coronavirus disease 2019 or COVID-19. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Huwag kayo masyadong sa unang araw ng quarantine sa buong Luzon, mga inabutan
He created the world, planet Earth, and if God wants it ended, so be it. God is the only one who can really solve the problem for us.
Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey, oh,
Good afternoon, everyone. I'm Pastor Lito, greeting everyone a happy 19th anniversary. Kamusta na po mga taga-MMIM? Before we listen to our message this afternoon, let me introduce you to our unreached people of the day. Yun pong ating ipagpe-pray, yung mga ear na nasa Laos. Yung pong ear people group ay naninirahan sa mga highlands ng Laos. At usually po, ini-include sila sa ibang people groups na ipinagpe-pray din po natin. Pero sila ay distinct, and of course, our Heavenly Father wants them to be His children. Sila po ay nakatira doon sa mga bahay na merong mga silong. They live on houses na may mga stilts o yung matataas ang mga, yung may mga bamboo stilts. At yung kanilang mga alagang hayop, mostly pigs at saka chickens, katulad ng mga nasa probinsya nating kababayan, ay nahandon sa pinakasilong. Nung panahon ng Vietnam War, yun pong mga US warplanes ay naglaglag ng mga cluster bomblets. Yung mga bomba na ito ay parang carpet bomber, kaya maraming bomba na hindi pumutok during that time. At yung mga bomba na ito, dahil nalaglag na sa lupa, pwede siyang sumabog anytime na mahahawakan ng mga farmers at lalong-lalo na ng kanilang mga anak na naglalaro. Yun pong kanilang pinamumuhayang lugar ay mahirap abutin at hindi inviting sa mga missionaries. Well, yung mga wet rice farmers po, ang ginagamit nilang paraan, katulad nung pangsaka ay yung mga hose o yung mga piko o kaya yung mga araro na may mga pagkakataon na tumatama po ito doon sa mga hindi nga sumabog na mga bomba noong Vietnam War. At yung mga bata rin na naglalaro, madalas sila yung accidentally nakaka-set off ng bomba. Kaya yung pong mga Western religion, katulad ng Christianity, kino-consider ng mga tao dito sa Laos na malaking reminder para po yung mga maalala nila yung mga bombings na nangyari during the Vietnam War. Ang pinakamagandang paraan for them to be reached ay yung mga medical teams at yung mga gumagawa ng mga prosthesis. Yun pong mga artificial limbs ay magamit yung kanilang expertise so that they can reach people for Christ. Also, reaching the ear, katulad po ng mga radio broadcast o kaya yung katulad dito, mga social media platforms at isa-share yung gospel stories about Jesus ay isa sa mga pwedeng gamiting paraan to make a difference in sharing the gospel to them. Marami pong mga mananampalataya sa Vietnam na pwede po silang gamitin upang maabot ang mga ear people. So this afternoon, let us pray for the ear in Laos. Father in heaven, we thank you for this moment na muli magamit mo kami sa mission field, first and foremost by praying para po sa unreached people of the day. Lord, tulungan niyo po yung mga misyonero na maabot ang mga ear people upang nang sa ganon, pag na-share yung gospel sa kanila, yun pong cultivation ng puso nila, tulungan mo rin na maunawaan po nila na yung mga nangyari sa nakaraan ay hindi kasama sa pananampalataya ng Kristyanismo. Bless everyone, O Lord, na nandito po sa stream na ito. Nawa pagpalain niyo po ang bawat isa. At lalong-lalo na po yung kaming mga nagsa-celebrate ng iyong kabutihan for the past 19 years. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. It doesn't seem like 19 years have passed. Parang kailan lang yung pong pagdaan ng 19 na taon. I guess it's true that time passes when you're having fun. Kaya throughout the 19 years of our organization's foundation, merong isang bagay that stands out. Hindi ito yung ating mga ministries katulad ng prayer, administration system, yung mga fellowship, mga Christian education programs, o kaya yung live streaming, o kaya yung mga online services, o kahit na pa yung iCare, evangelism and missions. Hindi rin yung ating mga musical o kaya yung mga theatrical prowess na ginagamit po natin sa worship ministry. Well, in fact, although we tried our very best to live up to our calling as a church, it is safe to say that we failed to fulfill our God in so many ways. This is where God's grace stands out. By the way, the title of our message is also the theme of our anniversary celebration. At papakita ko po sa inyo kung ano yan. Ayan, nasa screen. Fueled by grace. As Christians, we know
na lahat po tayo ay nagkakasala o di kaya tayo ay nagpa-fail. Big sins, little sins, and every kind of sin in between. Lahat yan, kasalanan po yan, at lahat po tayo nagagawa natin yan. Well, like a stubborn, feisty child, that was never a difficult lesson for me to learn. Madali po akong natuto dahil alam ko yung concept ng pagkakasala. I was sinning plenty, even as a little boy. Siguro ngayon, naaalala nung, halimbawa, ng mami ko, ng mga uncle ko, yung mga pinsan ko, yung mga tita ko, na kahit paano si Lito nung araw ay talagang napaka-pilyo. Well, the definition of grace is the free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessings. Grace is this wonderful and amazing gift that God offers to all people who have done absolutely nothing. Ulitin ko po, nothing to deserve it. It's kind of unconditional, relentless. And to borrow from the title po nung libro ni Francis Chan, Crazy Love, that I have such a hard time na unawain yung talagang ibig sabihin ng grace o ng biyaya. Well, learning to accept God's grace has been a lifelong learning experience for me. At aminin ko po sa inyo, hanggang ngayon ay natututunan ko pa rin ito. I spend a lot of time in Scripture, reading the verses, and most especially figuring out how to apply them to my life. Ito po yung pinaka-impactful sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko. We all struggle. Lahat po tayo gusto natin mabigyan ng ngiti ang Panginoon. Pero lahat tayo nag-i-struggle because we all mess up. We all fail. But God tells us that it's not the end of our story. Hindi po yan ang huli ng ating buhay o yung kwento ng buhay natin. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ito po yung life verse ni Nanay Virgie. Sabi ni Apostol Pablo, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Therefore, ito yung yung parang tugon ni Pablo doon sa yung sa grace ng Panginoon. "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Ano pong sinasabi ng passage na ito? What does this passage show us? Una, gusto ko pong makita natin that we are not made to be independent beings. Hindi tayo ginawa ng Diyos para magsolo. We all strive to be independent. Lahat po tayo, meron tayong ganitong klaseng adhikain na someday magiging independent ako. In some countries, young people usually, pag nag-reach na nila yung edad na 18, pwede na silang umalis doon sa bahay ng mga magulang nila and they can live independently on their own. Ang isang bansa na ganito ay ang United States of America. Yung mga married couples, ito kadalasan kahit saang bansa. Married couples move out of their parents' home after the wedding to live a life on their own. In fact, sabi nga sa Bible, iiwan daw yung mga magulang para mabubuhay sila ng magkasama because they have a new life now. So don't get me wrong, or don't get the wrong idea when I say we are not made to be independent beings. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. What I am saying is independence doesn't mean living all by yourself. Kaya nga sabi ko yung nagsosolo Because no matter how independent you may be, you will depend on something or someone else. Ngayon po, ang dependence natin nasa technology. Napansin niyo po ba na karamihan sa atin ay hindi makakasurvive kung wala yung ating mga smart devices katulad ng cellphone o kaya ng ating mga laptops because hindi na siya kino-considered na na parang accessories na lang.
kailangan mo na siya talaga. In fact, may nadidinig akong mga bata na hindi makakapag-enroll dahil wala silang mga ganitong devices, making them dependent on technology. Lahat po tayo can relate with unique strengths and weaknesses. Kaya sabi ko yung tungkol sa independence, hindi po yan may kinalaman po yan doon sa dahil lahat tayo merong mga kanya-kanyang strengths at may kanya-kanya tayong weaknesses. Meaning, we simply can't be the best at everything. Meron pong iba, some, may be gifted, more gifted than others. Nick Vujicic come to mind. Alam nyo, tuwing madidinig ko yung salitang gifting or some are more gifted than others. Nung bata ako, naiisip ko si Michael Jordan. Pero ngayon pong nag-mature na ako, isa sa mga heroes of the faith dito sa modern era ay si Nick Vujicic. He always comes to my mind when I think of some being more gifted than others. I really admire the guy. But no one is good at everything, not even Nick. There was only one perfect man who ever lived na kaya nga perfect, and that is of course the Lord Jesus. Bringing us to the next point, which is those pesky weaknesses, yung mga nakakainis na mga weaknesses na meron tayo. Those pesky weaknesses that we try so hard to get rid of should remind us that we need a Savior. The Apostle Paul mentioned in Romans chapter 7 verse 15, and I'm going to quote from the English Standard Version. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Ang nagsalita po niyan ay si Apostol Pablo. In other words, kung parang ipaparaphrase natin, he was really trying hard to do the right thing, but didn't quite do it for some reason or another. Nakaka-relate po ba kayo dyan na may mga bagay na ayaw niyong ginagawa pero nagagawa niyo siya? In fact, pagka nga may mga nagsasabi sa inyo na wag mo yang gagawin, alam mo na hindi mo siya dapat gawin at nag-i-struggle ka nga. Pero nagagawa mo siya for one reason or another. Just like what the Apostle Paul said. Alam niya, hindi niya dapat gagawin pero ginagawa niya. Are you struggling like the Apostle Paul? I sure am. Kaya alam ko po, ito'y isang statement na ginawa ni Pablo na nung nadinig ng mga churches ay sabi rin nila, kami rin. I am not saying that we shouldn't or that it is pointless. Kasi baka mamaya isipin nyo, ay wala naman palang kwente. Okay lang, kung ganito na yung buhay ko, ganito na talaga. Well, hindi po yan ang sinasabi ko na hindi natin dapat subukan o ito ay pointless o moot and academic. What we are trying to figure out is that these weaknesses that we are struggling with are a reminder that we need a Savior. Kaya tayo nagkakaroon nung mga ganitong klaseng struggle. Dapat maisip natin, ay dahil kailangan ko talaga ng tagapagligtas. In other words, these weaknesses are what makes us humans. Tama yung mga nagsasabi na tao lang. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na yan. Kasi nga meron tayong choice At kung hindi natin siya kayang gawin, yan. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nagpe-fail at nagkakasala. This means we cannot save ourselves. Ito'y magandang wake-up call. When you are struggling na gusto mong gawin yung tama, hindi mo siya magawa. Yan yung paraan ng Diyos na parang sinasabi sa iyo, kailangan mo kasi ng tagapagligtas. Which should point us to our greatest need. A Savior. Ulitin ko po. Ang greatest need natin, hindi iPhone. Hindi MacBook. Hindi rin yan yung masasarap na pagkain o masasarap na inumin. Man's greatest need is a Savior. Bringing us to our third point. His power is made perfect in weakness. Ulitin ko po, His power is made perfect in weakness. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, yung unang bahagi, sabi ni Apostol Pablo, "My grace is sufficient for you, for my power is made in weakness."
Christ's grace is sufficient. In our insufficiency, we can get by through Christ's sufficient grace. Do you want to know how much grace can you avail? Iniisip mo ba, gaano kaya kalaking biyaya ang pwede kong maging matanggap? Well, let's look at John chapter 1 verse 16. Sabi ng Panginoon, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Ang tawag po natin dito, this is grace upon grace. I can't remember the song, pero may ganitong kanta na yung biyaya, pinatungan pa ng biyaya. Itong redundancy na ito is unfathomable. Ang hirap, ang hirap talaga siyang i-digest, yung grace upon grace. Kasi redundancy po eh. Parang nag-ano kayo, it's like having your favorite dessert on top of your dessert. Halimbawa, halo-halo with leche flan on top. Wow! Di po ba? Redundancy yun. Kasi parehong parehong dessert. Pinagsama. Parang grace upon grace. O kaya ay ice cream with leche flan. O kaya ay halaya, yung ube halaya with leche flan. O kaya ay leche flan with leche flan. I know you're getting my point. Or at least you're getting to know my favorite dessert. It's difficult to fathom that it's a divine gift that just keeps on coming. Hindi mo talaga malaman kung hanggang saan mauubos yung biyaya ng Diyos. Dahil biyaya, dadagdagan pa ng biyaya. It doesn't depend on our performance. Hindi siya kamukha ng mga bonuses na pag ginalingan mo, mas marami kang makukuha. Hindi eh. Our goodness, pag binaitan mo, mas marami kang biyaya. Hindi rin po eh. Or how many acts of service we've done that day. Nag-preach ako ng umaga, nag-preach ako ng tanghali, nag-preach ako ng hapon, nag-preach ako ng gabi. Mas marami akong biyaya na makukuha. Well, hindi rin eh. There is nothing we can do to earn more grace than we've already been given. Ako po ay isang big rule follower. Nung nag-coach ako ng basketball, ang unang-una ko pong pinag-aralan, hindi yung mga play. Ang pinag-aralan ko yung mga rules. Not because I want to bend the rules, kung hindi, ang tingin ko po yung mga rules o yung mga batas is extremely important in guiding us toward proper right behavior. But it is never just about the law or the rules or the things you do. It is only by God's grace. Katulad po ng maraming lingkod ng Panginoon. Alam ko marami na kayong nadinig na lingkod ng Panginoon na nung humarap sa inyo ay sinabi, hindi po ako nandito dahil ako yung pinakamagaling. Nahandito lang po ako dahil sa biyaya ng Diyos. Yan din po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi po ako ang tagapagsalita dito sa ating anniversary because I am the best. I'm only here because of God's grace. Si Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 6 said, and if by grace then it cannot be based on works. Kung ito raw ay dahil sa biyaya, hindi raw ito pwedeng nakabase sa gawa. If it were, grace, yung pong grace daw would no longer be grace. Pagka daw ang biyaya nakuha mo dahil sa gawa, hindi na daw ito biyaya. Grace cannot be earned. If it could, it wouldn't be considered a free gift. Kung kaya nating pagtrabahuhan ng biyaya, hindi na siya kaloob ng Diyos. Hindi na siya libre. Sa akin pong simpleng kaisipan, kasi I'm a simple man with a simple mind. I have this assumption that to experience good things, you have to earn it. Siguro lahat naman tayo halos ganito yung ating kaisipan. We are brought up this way. Gusto mong yumaman? Then you better work hard.
Gusto mong magkaroon ng magandang married life, then you better invest the time, energy, and heart to always be improving your relationship. Pero ang thought daw ng Diyos, especially when it comes to grace, are much bigger than mine. God's thoughts are much bigger, much higher. Hindi ko kayang maunawaan ng lubusan kung ano ang nasa isip ng Diyos pagdating sa biyaya. Grace wouldn't be grace if you could earn it. Bringing us to our final point. God's grace is a powerful force. Ang biyaya po ng Diyos, hindi siya isang dormant na bagay na ini-enjoy lang natin as if para lang tayo makaranas ng mga pagpapala. Hindi po. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 15, sabi ni Apostol Pablo, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Because of Jesus' work on the cross, this grace we have been given. Yun pong biyaya na binigay sa atin dahil doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo is changing people's hearts on a daily basis. Pagka po nakinig kayo ng mga testimonies of people sharing the grace that they have experienced on a daily basis, makikita natin maraming tao ang nababago ang kanilang puso. Kung in fact yun pong grace, sabi nila, if grace is a commodity, kung ang grace daw ay isang bilihin, in fact, siguro mamahaling bilihin ito kung commodity ang grace. Sabi nung doon sa sumulat nung binasa natin kanina sa 2 Corinthians, if grace is a commodity, it comes with the best kind of a warning label. Pagka po, bumili kayo ng sigarilyo, merong may warning label. At ang sumulat nun yung Surgeon General na nakakakos ng cancer o kaya kung ano-ano hanggang sa sasabihin, it may cause your death. Yung grace po, meron ding warning na nakalagay sa kanyang label. Nakalagay, warning, may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Meron siyang kaakibat na warning na pagka daw in-exercise yung grace, it may cause thanksgiving. Pwede raw magsimula ng pagpapasalamat at yung nag-uumapaw na kaluwalhatian para sa Diyos. What a beautiful thing grace is. You have the opportunity to spread grace in this world with your words. Love the unlovable. Be kind to the insufferable. Yung pong insufferable, ibig sabihin doon sa mga taong mahirap i-tolerate. No, they might not deserve it, sasabihin mo. Just like you or I don't deserve it. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you, I'm talking to you and I'm talking to myself, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of what? God's grace. Nakakakilabot po na tayo raw ay mga faithful stewards of God's grace in its various forms. How cool is this, di ba? Even if they don't deserve it, do it anyway. Siyempre, kailangan tignan din natin yung healthy boundaries doon sa relationship natin sa iba't ibang tao and of course to our loved ones. God equipped us when He created us to be able to live in a community and serve others with gifts that are uniquely ours. Do you want to cause thanksgiving to overflow to the glory of God? Discover your gifts. Use your strengths. Live your faith out loud. Grace is a powerful tool that when used properly may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Yung pong mga tools na yan, strengths, gifts of ours, may be practical and encouraging, but they are also a way for us to spread God's grace in our service to others.
Father, una po sa lahat, we are eternally grateful for the grace you have given us. Mula nung natanggap namin ang iyong biyaya hanggang sa kasalukuyan, we are still wondering why. We don't deserve it then, we don't deserve it now. But the important thing is, you are gracious. At ito'y binigay mo sa amin not only for our enjoyment, but also to spread it to others so that you may enjoy an overflow of thanksgiving that may cause others to give you glory. Use us mightily, O Lord. Especially now na kami ay 19 years na as a church organization. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit yung lahat ng mga tools na ibinigay niyo sa amin as a sign na kami ay mga faithful stewards of your grace. Again, Father, we thank you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Kaya-kaya niyang gawin lahat.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name.
song of my life. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. I'll raise this anthem high. Let it be a sweet, sweet sound. 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 Sweet, 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 sweet sound. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Ayan. At naku, malungkot man. Naku, na lalapit na po ang pagtatapos ng celebration. Parang kani-kanina lang ay nagsimula ang napakahabang isang buong araw halos ng ating selebrasyon ng ika-19 na anibersaryo ng MMIM. Pero ngayon po ay nasa pagtatapos na tayo. Ganun pa man, I hope na na-enjoy po natin bawat bahagi, mga awitan, mga mensahe na narinig natin, at maging yung mga special awards. Congratulations po sa mga recipients, no, ng ating award. Talagang karapat-dapat po kayo, no? Lalo na po yung mga nabubuhay pa. Ipakita natin sa Panginoon at sa mga taong nasa paligid natin na karapat-dapat po tayo sa mga awards na yan. Yung mga hindi nakatanggap ng award, naku lalo tayong magsikap. Pero one thing is for sure, pagdating sa langit, lahat po tayo ay merong mga awards. Ayan, okay? Kaya huwag magdadamdam yung iba. Bakit ako wala? Pang-19 na anibersaryo, meron pa pong pang-20 at sa mga darating pang mga taon. Hayaan nyo at makikita rin ng Diyos yung inyo pong pagpapagaling. Bakit ako nandito? Nandito po ako para magbigay po ng pangwakas na remarks para po sa ating day-long celebration ng ika-19 na anibersaryo. Malungkot man pero kailangan po nating tapusin ito. Pero hinati ko po sa 3 bahagi ito pong aking pagbibigay sa inyo ng remark or closing remark. Una ay simulan natin doon sa review. Ayan, para po hindi natin makalimutan. Review what? Well, gusto ko pong ipaalala sa atin that our annual theme for 2021 ay New Normal, New Beginning. Ayan o, yung logo natin New Normal, New Beginning. Ayan. So, anong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin, ngayong taon na ito, ang mga tagapanguna ng MMIM at the beginning of this year ay naniwala na ito yung direksyon ng Panginoon sa atin na tayo po ay merong new normal at new beginning. And of course, during that time, what we actually hold on ay yung mga bagong ginagawa ng ating Panginoon para sa atin at yung mga bago niyang gagawin at bagong mga pasimula, not knowing that now, at this point in time, pagpasok po natin ng third quarter, something's gonna happen, no? Meron tayong malalaglag na mga sundalo, at merong tatamaan sa atin ng COVID kasi sa parehong panahon last year, hindi ho ganito kabigat. No ho? Pero hindi po ito nagkataon lang. Ito po ay talagang galing sa ating Panginoon, pinakinggan ng mga tagapanguna, and that is the theme for this year hanggang end of this year, New Normal, New Beginning. No? So pinapaalala ko lang po sa atin kasi baka po nakalimutan natin na meron po tayong annual theme. Now, second part, gusto kong magkaroon tayo ng realization. Ano ibig sabihin nito? Let's talk about the current situation. Okay? Una-una sa lahat, meron tayong hinaharap na pandemic. At itong pandemic na ito, hindi lang naman tayo, no? Lahat ng tao sa buong mundo. Iba't ibang mga issues, iba't ibang mga pinag-uusapan, kaakibat dito sa pandemic, nandyan ang ekonomiya, nandyan ang vaccine, nandyan ang ospital,
nandyan yung RT-PCR test, nandyan yung quarantine. Ngayon, iba-iba na, mga alert level na, at maraming mga nadagdag doon sa ating bokabularyo. No? At yung iba nga talagang nanawa na tayo. Lalo na yung mga ECQ, MECQ, GCQ, FGCQ, at iba't iba pa. No? Nakabisado na nga natin, no? Yung mga issue ng quarantine pass, mga ganon, no? At iba't iba pa. So ngayon po na nasa pandemic tayo, ay ang panalangin ng lahat, matapos na ito. At talagang yan ang pamanhik natin sa Panginoon. Lord, matapos na po itong pandemya na ito. Hindi lang dahil sa gusto nating makalaya tayo, kundi we want to do more para sa ating Panginoon, para sa ating pamilya, para sa ating church. But definitely, pagkatapos po ng pandemya na yan, things will never be the same again. Let's talk about the Simbahay. Ngayong taon ay nilaunch po natin organizational-wide ang Simbahay Program. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ito pong Simbahay ay sinimulan last year pa. Pero isa lamang church ang nag-pilot program ng Simbahay, ang MMIM North EDSA, na eventually ay naitigil din kasi nga hindi masyadong nabigyan ng focus, hindi masyadong na-sustain. And at the beginning of the year, nakita po ng mga tagapanguna ng church, no, nagkaisa yung mga tagapanguna ng church, that this is what we need. Ito yung kailangan natin to keep the church, no? Meron mang face-to-face worship o walang face-to-face worship, we need the Simbahay. And the Simbahay is an excellent program na kahit na hindi po tayo nagkikita-kita, ngayon napatunayan with what happened to our late President, to Pastor Arman, and to those who have been hit by COVID-19, na ang church nagkakaisa, nagtutulong-tulungan kahit na tayo po ay hindi nagkikita-kita o nagkakasama-sama physically sa isang location. Kaya po ang akin pong pamanhik at hamon sa lahat ng mga kapatiran sa MMIM, champion po natin yung Simbahay. Huwag nating tignan na ito po ay burden para sa atin. And when we talk about Simbahay, 3 levels po yan, ha? Ipapaalala ko po sa atin, 3 levels. Ano yung unang level? Yung level ng pangkabuuhan ng local church. No? Yung local church Simbahay na tinatawag. Ang ibig sabihin yan, lahat tayo sama-samang dudulog, mananambahan sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga online services. At marami pong sumasali dyan. May iba nga nakikita ko na talagang yung iba't ibang multiple services, sinasamahan pa nila, and that is wonderful. Pero may second level ng Simbahay. Yun po yung mga group discussions. Yan yung mga Bible study groups. Salihan po natin. Yung iba po, ang daming dahilan, no? Mahina yung internet, pero nakakapag-online gaming. Mahina yung internet, pero nakakatawag naman dun sa ibang mga kaibigan nila. Laging kausap si Marites, no? At maraming chika sa buhay. At gumagamit ng Zoom, gumagamit ng Google Meet. Mga kapatid, pakiusap ko po at hamon ko po sa inyo. Subukan nyo lang. Kung hindi nyo pa po nasubukan na sumali sa mga discussion groups, baka naman nahihiya kayo. Tanggalin nyo na po yung hiya. Hindi po kayo niyan idadala sa tama. Ililigaw kayo niyan, no? Subukan nyo lang and you will be welcome by our brethren sapagkat masarap po at masaya na tayo po ay magkakasama, no? And then the third level ng Simbahay ay yun pong outreach group Simbahay. Yan, ang atin pong pangitain, ito pong mga Simbahay groups na ito yung mga nganak ng maliliit pang mga simbahay. Kung saan yung mga dumadalo doon sa simbahay, sila po ay magre-reach out at magbubukas ng kani-kanilang mga outreach group simbahay. Yan po hindi pa nangyayari. At yan po ay pangarap natin. We want to see it happening. Kasi ang tawag po natin dyan, multiplier. Yan po yung talagang magpaparami. Huwag niyo pong antayin na bumalik yung face-to-face. Habang nandito tayo sa ganitong sitwasyon, isipin natin na i-champion natin ito at maging mabunga yung ating buhay. Okay? So that is our Simbahay. Now, ngayon po ay medyo nalagasan tayo. I'm talking about fallen soldiers. We never imagine na ngayong taon na ito, ngayong panahon na ito, ay tatamaan tayo at yung tama sa atin
ay talagang matindi, no? Yung ating mismong presidente, si Pastor Vincent, ang nasampulan nitong COVID na ito at hindi siya nakasurvive. Pero hindi ko sinasabi na hindi siya nagtagumpay kasi ipinanalangin po natin. But as far as his fight against COVID is concerned, ayun po yung ginawa sa kanya. Siguro ito'y iniisip ng kaaway na i-dishearten tayo at tayo po hindi magpatuloy, pero hindi ho yun ang nais ng Panginoon. As a matter of fact, dalawa po sila na kinuha ng Panginoon. Si Reverend Arman Orian ay nag-serve din sa ating Panginoon bilang Vice Chairman. Nakita nyo naman, binigyan po pareho sila ng posthumous award. Second time na tayo po ay nagbigay ng posthumous award. Ang una po ay doon sa ating Vice Chairman din dati, si Reverend Jaime Malabanan, no? Several years ago ay kinuha din ng ating Panginoon pagkatapos nung kanilang Yolanda Relief Operation. So puro mga high-ranking officials yung kinuha na ng ating Panginoon. Now what does it mean? Kung titingnan po natin ito sa positibong aspeto, hinahamon tayo ng Panginoon, lalo na po yung mga sa palagay nyo po, ay tinatawag kayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ibig sabihin po, may mga nabakanting pwesto. Kulang po tayo ngayon ng mga manggagawa. Kulang po tayo ng mga pastor ngayon. So, I want you to rise up to the occasions. In the coming months and years, ay mabubuo at magkakaroon po tayo ng mga online Bible School. Ayan. So, yan po, dati po, pangarap lang natin. Ngayon po, magkakaroon na po yan ng realidad. So wherever you are, pwede ka nang pumasok, makapag-aral at matuto upang nang sa gayon makatugon sa panawagan ng ating Panginoon para ma-fill in natin yung gap. Okay? So kasama pa din dito sa realization yung leadership changes. As of the moment, bakante po yung position ng president ng MMIM. Wala pa po tayong nakapalit dyan. At marahil yung iba nagtatanong, meron bang vice president? Wala po, wala tayong vice president sa struktura ng MMIM. At meron tayong proseso, huwag kayong mag-alala, nakaayos po yan doon sa ating bylaws kung paano po magpapalit, and we will faithfully follow yung pong procedure kung paano po pipili ang ating Panginoon ng susunod. Siya yung magiging ikatlong president ng MMIM. No? So, samahan nyo kaming manalangin sapagkat naniwala po tayo na part po ito ng new beginning na ibinigay ng Panginoon sa atin. So we will pray and we will bless that person and we will give our respect and submission to that person. Kung sino man po yung inihanda na ng Panginoon para manguna sa MMIM in such a time as this. But as of this moment, salamat sa Diyos kasi po ang MMIM merong matured leadership team kung saan yun pong interim leadership. Yan po ngayon ang nagpapatakbo sa MMIM at ang inacknowledge po natin na magtitimon ay ang atin pong National Administrator in the person of Reverend Mariquita Mariano. Ayan. So as far as the executive is concerned, kung meron po kayong mga tanong, ministerial concerns, you go to Pastor Rakit. Ayan, ang inyo pong lingkod, ako po ang chairman of the board, so I handle more on the policy and direction of the church. Ayan, so yun po ang atin pong mga inaayos ngayon, yung pagpapalit ng leadership at salamat sa Diyos sapagkat yung ating mga leaders po ay very cooperative. And we're hoping that before the end of this year, ay ang Diyos po ay makapagtalaga ng panibagong tagapanguna para sa MMIM. Okay, now I'd like to close with this. Pag-usapan po natin, anong mga pwede nating gawin? No? Let's talk about some resolutions here. Kung natatandaan po ninyo, dahil doon sa ating tema, new normal, new beginning. Ano yung binigay ng Diyos na yel sa atin? Ano yung binigay sa atin ng Diyos na isisigaw natin kapag tayo po'y kinumusta? Sample nga, kumusta mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos. Yan po ang ating sigaw. We do not know yet, nung una nating isinigaw yan,
bakit yan ang pinasisigaw ng Diyos sa atin. Kasi pala, along the way, doon sa gera na atin pong daraanan, may mga matutumbang mga sundalo. At hindi lang basta sundalo, high-ranking soldiers. Ganun pa man, ang nais ng Panginoon, tayo po'y magkaisa, magpakatatag, at magpatuloy. Yan po ang nais ng Diyos sa atin because it's not yet the end of the road. Ang nais ng Diyos, tayo po'y lalong maging matapang at lalo pang humayo para sa kanyang kapurihan. Now, gusto kong lumundo dito naman sa theme ng ating anniversary. Ang theme ng ating anniversary, Fueled by Grace. Kung nakita niyo po yung logo, ayan, tingnan natin, ito yung logo. Ayan, yung logo ng ating national anniversary, ang gandang tignan, di ba? Isang itsurang bahay na parang simbahan, pagkatapos ay merong, kita niyo yung gauge ng gasolina sa kotse, no? At nakita natin na siya ay almost full tank. Anong ibig sabihin nito? Yung church po, it is fueled by grace. Ikaw, ako, tayo, no? Na nandito tayo, nagpapatuloy tayo dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Yung church po ay hindi magpapatuloy, hindi mabubuhay, as a matter of fact, wala itong impact maliban sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin, hindi lang ngayong anibersaryo, kundi sa mga darating na araw, sa mga darating na buwan, sa buong taon. At habang tayo po ay nandito sa lupa, pinapaalala ng Diyos sa atin that His church is fueled by grace. Yung kanyang church, mapa local church man yan, mapa church universal, or mapa small church, kagaya ng simbahay na ating ginagawa ngayon. It is not fueled by any other power. It is fueled by His grace. Kaya po, mga kapatid, atin pong pagbutihan, magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Marahil may mga mapapait na nangyari, marahil may mga bagay na nandyan pa rin sa ating isipan at hindi natin kalimutan. It is normal. Normal sapagkat tayo tao. Normal sapagkat nandito tayo sa mundo na ito. Pero gusto pong iwanan sa atin ang isang hamon mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 3. Yung pong ikalawang bahagi ng talatang 13 hanggang unang bahagi ng talatang 15. Anong sabi ni Pablo? Ang sabi niya, "But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize of God's heavenly calling in Christ Jesus." And verse 15 says, all of us who are mature should embrace this point of view. Totoo po na may mga bagay mahirap kalimutan. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, magpatuloy tayo. Tamang-tama ito, sinasabi ng Diyos sa atin, magpatuloy tayo. Itulak natin yung ating sarili. That is the picture of that verse, no? Yung atletang hirap na siya. Gusto niya nang sumuko. Gusto niya nang tumigil. Napapagod na siya. Masakit na yung kanyang katawan. But he pressed on toward the goal. At tinutulak niya yung kanyang sarili to win the prize para matawid yung finish line. Mga kapatid, congratulations po sapagkat nariyan kayo, magkakasama tayo sa selebrasyon na ito ng 19th anniversary ng MMIM. Yung celebration, hindi para kay Pastor Ray, hindi para kay Pastor Vincent o kay Pastor Arman o sa mga national leaders natin. Yung celebration is for Jesus Christ sapagkat itong MMIM ay church ng ating Panginoon. Kaya whatever happen, patuloy tayong sisigaw, nagpapatuloy sa Diyos. Mari po bang sa oras na ito, sa atin pong pagwawakas sa ating gawain, samahan niyo po ang inyong lingkod sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa iyong katapatan sa loob ng 19 na taon sa MMIM. Marami pong mga pangyayari sa loob ng 19. May mga pangyayaring masaya, may mga pangyayaring malungkot, kagaya ng nangyari lately.
May mga pangyayaring masarap alalahanin. May mga pangyayaring mapait alalahanin. May mga pangyayari, Panginoon, na nagtutulak sa amin para kami po ay tumigil, pero may mga pangyayari din naman na nagmo-motivate sa amin upang kami ay magpatuloy. Sa oras na ito, ang hamon mo sa amin, Panginoon, you are fueling this church with your grace. Hindi kami magkukulang sa kapangyarihan sapagkat yung biyaya mo ay sagana sa amin. Kaya naman, Panginoon, ang tugon namin dito, kami po'y magpapatuloy. It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kami po'y magsasama-sama, magkakaisa, tutuparin namin ang iyong pangitain sa iglesyang ito, anuman ang maging hadlang para sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng local churches ng MMIM mula doon sa Apayao sa North hanggang sa Catanduanes sa South, Panginoon. Maging yung mga gawain overseas, Panginoon, sa Japan at maging sa United States, pagpalain niyo po yung aming mga missionaries doon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang aming sinasamba at lahat po ng papuri, lahat ng pasalamat at pagluwalhati para sa buong MMIM ay maingat naming binabalik sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa sa isang araw ng selebrasyon. Purihin ang Panginoon at tayo'y magpatuloy sa Diyos. Yan, muli po, binabati ko po ang bawat isa ng happy anniversary at inaanyayahan ko po na tayo'y muling umawi sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah!
Kumusta ang mga taga MMIM? Kamusta na ang mga taga MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang taga MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta ang MMIM Malig? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Kumusta na po ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang mga taga MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na po ang mga taga MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kumusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Kamusta na ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos!